Meron ka bang kakilala na tao na kapag kausap mo siya ay bigla mo na lang nalalaman ang mga buhay-buhay ng ibang tao kahit hindi mo siya tinatanong? Minsan yung akala natin normal lang na kwentuhan pero may hangganan ang usapan, at kapag palaging buhay ng ibang tao ang kanyang topic, hindi na kwento yan, chismis na yan. Okay, mag-disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay para sa awareness, self-reflection at edukasyon lamang. Hindi ito para mang-insulto o mang-hate ng kahit na sino. Lahat tayo ay pwedeng magkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong kilalanin ng behavior at magtakda ng healthy boundaries. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, and welcome back to my channel. Ako pong muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Medyo sensitibo ang topic natin ngayon dahil ito po ay tungkol sa mga chismosa. Sa video na ito ay pag-uusapan natin yung 8 senyales ng chismosa. Yung paano natin malalaman or paano natin makikilala na ang ating kausap ay isa palang chismosa, isa palang marites dahil hindi normal yung kwentuhan ninyo. So makakatulong itong video na ito para makapag-ingat ka sa mga pakikipag-usap mo sa mga tao, lalo na sa pagkikwento mo ng mga personal na kwento mo at sa ibang tao. Yung mapipili mo kung sino ang pwede mong pag-sharean or pagsabihan ng yung mga ikikwento, lalong-lalo na tungkol sa mga personal mong buhay. At lalong-lalo na matututunan mo sa video na ito kung paano mag-set ng healthy boundaries sa mga taong mahilig magkalat ng chismis. So eto na, simulan na natin at medyo exciting tong ating talakayan ngayon. Okay? Ayan, simulan na natin. Yung number 1 natin, yung laging buhay ng iba ang kanyang topic. Yung kapag chismosa ang isang tao, hindi yan nauubusan ng kwento tungkol sa ibang tao. Laging may balita tungkol sa ibang tao, pero sobrang bihira na pag-usapan ang tungkol sa sarili niyang buhay. Halimbawa, mga simula niyan, uy, alam mo ba? 'Di ba? Alam mo ba, may bago akong nalaman tungkol kay ganito. 'Di ba? Kung palagi siyang updated sa buhay ng ibang tao, magtanong-tanong ka na sa sarili mo na yung kausap mo bakit ganyan? Bakit alam niya ang buhay ng ibang tao? Bakit palagi siyang updated? So yan yung ating number 1 na senyales na chismosa ang isang tao. Pero uulitin ko po, disclaimer lamang po, ito po ay mga guidelines lamang at nasa sa inyo pa rin yan na mag-obserba kung talagang ang kausap ninyo ay chismosa o hindi. Pero kung sa tingin ko naman kung itong 8 bagay na to meron sila, kayo na po ang maghusga kung chismosa po talaga yung kausap ninyo. At sa atin naman sa atin na katulad natin na maaari din natin panoorin to para i-analyze natin yung sarili natin kung nagiging chismosa na ba tayo o hindi. Ayan, yung number 2 natin, napaka-classic nito, super classic kasi andyan yung linya na kapag nagkikwento siya sa'yo, uunahan ka muna niyan, sabihan, uy, wag mong sabihin sa iba ha. Huwag mong ikwento sa iba. Ito sobrang classic talaga, di ba? Pero, di ba, kapag sinabi niya yan, for sure, na ikwento niya na yan sa iba. Di ba? Imposibleng hindi niya yan na ikwento sa iba. Tapos pag kinuwento niya ulit sa iba, ganun ulit yung linya niyan na, uy, huwag mong sabihin na atin-atin lang to. Di ba? Kasi yung mga chismosa, gusto niya ng feeling na may exclusive info. Parang feeling niya exclusive lang. Pero ganun yung sasabihin niya sa lahat ng makakausap niya, uy, atin-atin lang to ha. Ayan, doon na tayo sa number 3. Itong mga chismosa na ito, mas enjoy sila kapag may problema ang ibang tao. Mapapansin mo ito kapag mas masigla sila, kapag merong iskandalo, kapag merong pinag-uusapang problema ng iba. Mas interesado sila sa mga negative na story. Kasi ang chismis ang nagbibigay ng sense of power at relevance sa kanila. Yung parang nagiging kapaki-pakinabang sila sa pakiramdam nila kapag merong chismis. Ito yung mga taong insecure at mga bored sa sarili nilang buhay. Diba? Diyan lang sila nakafocus, nakaabang lang sila sa negative na issue or negative na story para ikalat nila or para doon sila nagkakaroon ng energy, doon sila sumisigla kapag, uy, may bagong ikikwento, may bagong balita na hindi naman nakakatulong. Pero doon sila masaya, doon sila na-energize. Ayan, yung number 4 natin, ito, huwag kayong malilito dito ha, yung baka akala nyo concern sa inyo, yung pala, chismis lang pala yung gustong gawin.
or gusto lang palang makapulot ng bagong ichichismis. So, pinapalabas nila na concern sila, pero panlalait lang, puro ang lumalabas sa kanilang bibig. Maririnig mo sa kanila yung mga linyang concern lang naman ako, or ayoko lang naman siyang mapahiya. Pero ang kwento, puro paninira. So, medyo, 'di ba, contradicting siya at confusing. Parang sasabihin mo, concern ba talaga sa akin to? O concern ba talaga siya dun sa taong kinikwento niya? Kasi sasabihin niya, concern siya. Pero yung lumalabas na kwento sa kanya ay puro paninira, 'di ba? Alam niyo, ang concern, hindi yan nangangailangan ng audience. 'Di ba? Ang chismis, ayan, nangangailangan ng audience yan. Okay, number 5, ito yung mahilig magdagdag or magbago ng detalye. Alam nyo, kapag chismosa, palaging may dagdag ang kwento. Palaging mas dramatic, palaging mas shocking. Alam mo yung mas exaggerated ang kwento kapag chismosa yung nagkikwento. Habang paulit-ulit niyang kinikwento, palayo ng palayo sa katotohanan yung istorya. Okay, yung number 6 natin, natural, hindi yan mapagkakatiwalaan sa personal mong kwento. Kasi kung kaya niyang ikwento ang sikreto ng iba sa'yo, kaya rin niyang ikwento ang sikreto mo sa ibang tao. And ang rule of thumb dyan is kung paano niya ikinikwento ang buhay ng iba sa'yo, ganun-ganun din niya ikikwento ang buhay mo sa iba. Okay, yung number 7 natin, ito yung mga chismosa, ayaw niya nang harapin yung tao. Gusto lang niya pag-uusapan. Yung mga chismosa, ayaw niya ng direct conversation. Ayaw niya ng confrontation. Ayaw niya ng resolution. Mas gusto niya yung pinag-uusap-usapan lang, pero ayaw niya nang inaayos yung problema. Okay, yung number 8 natin at panghuli, ginagamit niya yung chismis para maging relevant. Alam mo yun, para maging kapaki-pakinabang siya sa pakiramdam niya. Kasi minsan, yung chismis, yan yung nagiging paraan ng mga chismosa para mapansin at saka para maging sentro ng atensyon at para makaramdam siya na importante siya. So, ginagamit niya yung chismis. Tapos, kung wala siyang chismis, parang wala siyang ambag sa kwentuhan, sa usapan. Kaya kailangan niya ng chismis. Ayan, hindi lahat po ng nagkikwento ay chismosa, pero kapag ang kwento ay palaging tungkol sa buhay ng iba at palaging negatibo ang mga kwento, oras na para mag-ingat ka, di ba? Tandaan mo na ang taong may laman ang sariling buhay ay hindi kailanman gugustuhin na pag-usapan ang buhay ng iba. Kung may chismosa sa paligid mo, hindi mo kailangang awayin or iwasan ng tuluyan, lalo na kung kaibigan mo yan or kamag-anak mo yan, mag-set ka lang ng boundaries. Ayan, magkakaroon tayo ng part 2 ng video na ito kung paano ka mag-set ng healthy boundaries dyan sa mga chismoso at mga chismosa na yan. Ayan, kung umabot po kayo dito at tinapos nyo yung video, maraming salamat po. Sana ay makasama ko kayong muli sa aking mga susunod na video. Sana pakisubscribe po para mapanood nyo yung part 2 ng video na ito. At kung gusto nyo naman po akong ilibre ng coffee, meron po tayong link dyan para malibre nyo po ako ng kape. At maraming salamat po para masuportahan nyo po ang aking channel at makapagpatuloy pa po tayo ng mga ganitong content. Thank you so much and ingat kayo lagi.